like, share, and subscribe. At inuulit ko, huwag magpapauto sa mga nagba-buy and sell dyan dahil mas mabibili nyo yung inyong mga printing products sa murang halaga kung magdadirect kayo sa mismong distributor. Una sa lahat, maraming salamat nga pala dahil 5K subscribers na tayo at target natin ngayong taon na maging 10,000 subscribers. At kung napapanood nyo yung mga videos ko, sana may consider nyo na mag-subscribe dito sa ating channel para naman ganahan pa ako sa paggawa ng mga video natin na tungkol dito sa ating printing. So ang topic natin ngayon ay kung pwede ba daw na gamitin yung dye ink sa pagprint ng sticker. So matagal nyo na tinatanong to sa akin, lagi akong sumasagot dyan sa comment section at ngayon ay gagawa na natin siya ng video. So para hindi na masyado humaba yung video natin, makikita nyo dito sa isa nating camera, meron ako ditong laging binibili na honey sa online. And then kung gusto nyo bumili rin ng honey na legit, ilalagay ko na lang din sa description. Pero dito nga muna tayo sa topic natin, yung tungkol sa paggamit ng dye ink sa mga sticker. So makikita natin dito, medyo pumapangit yung sticker or yung pinaka print out kapag ka dye ink yung gamit nyo. So usually ganito talaga yung mangyayari sa inyong mga sticker kung dye ink yung gamit nyo. So makikita nyo dito, eto kaya nagiging ganito ay nagkakaroon ng moisture dun sa rep at ganito yung nangyayari. So medyo nababasa yung sticker kasi nga dye ink siya. Ganyan yung mangyayari sa inyong mga sticker kapag ka gumagamit kayo ng dye ink. So ayun nga, para masagot natin yung nagtatanong kung pwede ba na gamitin yung dye ink sa sticker. So ayun nga, pwede naman. Kaso nga lang, magkakaroon siya ng cons or yung parang medyo bad effect niya or yung medyo mapapahiya kayo sa inyong mga customer. Pero kung talagang pang sarili nyo lang na sticker label ay pwede naman talaga, lalong lalo na kung meron kayong mga business na kagaya neto na honey or mga nagtitinda kayo ng mga tosino, longganisa, yung talagang nire-repack nyo at kung gusto nyo lang ng lagyan ng label, pwede naman. At inuulit ko, no, hindi naman porket dye ink yung ginagamit mo ay magiging ganito. Maraming factor, kaya yung mga ibang dye ink ay hindi nagiging ganito or yung hindi pumapangit. So unang-una, syempre sa mga materials na gagamitin mo, kapag ka yung printer mo ay yung tipong mga mumurahin lang kagaya ng mga Epson 121, 3210, pang sapat lang sa mga tipong mga budget meals, ay talagang i-expect nyo na magiging ganito yung inyong mga output kalaunan. So isa pang factor yung nasisinaga ng araw at eto talaga yung pinakapangit kapag gumagamit kayo ng dye ink kapag nagkakaroon ng moisture at nababasa. Pero ayun nga, dahil gumaganda ang technology dito sa ating mundo at may mga printer naman na makikita nyo yung kanilang mga black na color ay pigment ink na. Kumbaga yung technology nag-e-evolve. Makikita nyo sa ibang mga printer yung CMY ay dye ink pero yung kanilang black na color ay pigment ink. I-check nyo kung ganito rin yung mangyayari at sinasabi ko nga sa inyo, depende sa inyong mga printers, lalong lalo na kung yung mga printer ninyo ay mga high-end talaga na mga printer, yung tipong 11 yung ink or mga 10 yung ink, di ba makikita nyo sa atin sa mga normal na printer 4 lang yung ink or 6, yung mga medyo high-end na printer mararami silang ink. So ayun yung mga nangyayari, nakadepende din sa technology na gagamitin mo. Kung dye ink yung mga ink mo at ipiprint mo sa sticker, maaaring hindi mo ma-achieve yung ganitong kapangit dahil nga high-end printer yung gamit mo at kung yung sticker mo ay napakaganda rin ng coating, nakadepende sa mga material. Sobrang mga nakadepende. Tandaan nyo, no, kapag murang-mura lang yung mga materials nyo, syempre, hindi ganun kagandahan yung kalalabasan. Kumbaga parang pwede na. Pero kung talagang medyo pang sarili nyo lang at yung tipong marami naman kayong pera, yung may mga printer kasi dyan na tipong tigsi 50,000, tigo 100,000, yung mga parang desktop printer din talaga siya. Pero mga high-end printer, ayun, magaganda yung mga output talaga nun at kahit na mabasa, hindi nagiging ganito yung output. Meron akong na-research meron akong napanood na ang brand ng printer niya, Canon, at dye ink yung kanyang printer. Pero syempre, yung mga ibang ink doon, hindi lang dye ink, meron ding mga combination ng pigment ink yun kasi nga maganda na yung technology ngayon. Naggawa siya ng experiment na itinapat niya sa araw ng
inilaban niya sa pigment ink. So parang same lang yung nangyayari. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nakadepende rin sa mga printers or kung gaano kaganda yung mga printer ninyo at sa mga materials na ginagamit nyo sa sticker. Eto, parang estimate ko dito na sticker na gamit niya, yung tipong ordinary lang na sticker. Mapapansin nyo na yung mga sticker na kulay green, yung mga backing paper niya or yung mga kulay dilaw, yung mga backing paper, ayun yung mga tipong parang mga ordinary sticker lang, yung mga mumurahin, parang mga around 20 pesos or 15 pesos, makakabili ka na ng mga 20 pieces or mga 10 pieces. Ganon yung mga ordinary na sticker. Pero siguro mga next video, ipapakita ko sa inyo yung mga type ng sticker na pwede nyo gamitin sa mga pang product label. Pero kung ganito naman talaga, yung tipong pang sarili mo lang na business at para makatipid ka rin, okay na okay din naman yung dye ink, no? At dati dito din naman ako nagsimula sa pagpiprint ng sticker sa mga mumurahin na sticker paper at dye ink lang yung gamit ko. Talagang meron talagang magchat-chat sa'yo na boss, naging ganito yung sticker ko. So ayun na lang yung ipaliwanag mo na dye ink nga yung gamit mo at saka hindi naman ganun kamahalan din yung singil mo. Dati nagsimula ako parang 25 pesos yung singil ko sa isang ordinary na sticker pang product label. Wala pa akong platter cutter noon, minamanual cut ko lang siya. And then may mga naging suki din naman ako at syempre dahil nga mura lang yung singil ko, lagi silang nagpapagawa sa akin hanggang sa nag-decide na ako na bumili na ng platter cutter at doon na ako nag-explore ng mga brand ng sticker or yung mga type ng sticker paper, kung ano yung mga magagandang coating. Parang sa mga pagpipintura rin yan sa inyong mga bahay, no? Syempre parang bago nyo pinturahan ng pinaka-final coating yung inyong mga pader-pader, syempre meron mga first coat yan. So syempre kapag maganda yung coating nung isang sticker, maganda yung magiging kakalabasan nung output niya. So eto, tansya ko talaga to, ordinary lang na sticker yung gamit nila dito at dye ink yung gamit nila. Next video ay papakita ko naman sa inyo yung pigment ink or siguro ay itapik natin yung tungkol naman sa picture printing gamit yung mga dye ink na printer. So sana natandaan nyo kung ano yung mangyayari na possible kapag gumamit kayo ng mga low-end na printer kagaya nga nito, ganito yung mga mangyayari. Pero kung gumagamit kayo ng sobrang gagandang technology, yung mga high-end na printer, syempre expect nyo na maganda talaga yung output nun. So ang lesson natin dito, the more na mas maganda yung equipment na binibili mo, the more na syempre maganda yung output niya, at kung budget meals lang, expect mo na talaga yung ganito. So ayun lang, dito na natin tatapusin yung video natin. Like, share, and subscribe. At inuulit ko, huwag magpapauto sa mga nagba-buy and sell dyan dahil mas mabibili nyo yung inyong mga printing products sa murang halaga kung magdadirect kayo sa mismong distributor. Bye-bye. Bakit ang gahaman mo? Gusto mo sa'yo lahat na nakikita. Napakadorobo mo. Sa lahat ng kwento ikaw ang bida. Napakahirap mo na makontento, lahat ng porsyento